Sa paanan ng bundok sa isang liblib na lugar ng Zamboanga, mapayapa ang pamumuhay ng mga tao roon. Ngunit may isang nilalang na iniiwas-iwasan ng lahat. Ang aswang naninirahan sa pusod ng kagubatan. Ayon sa matatanda, tuwing kabilugan ng buwan, may namamatay na mga alagang hayop. May taong hindi nakauwi, naglaho at hindi na nakita. Si Aling Daria ay isang albularyo at kilalang manggagamot sa sitio. Matanda na siya at halos hindi na makalakad, pero nananatiling matatag. Kasama niya ang kanyang apo na si Lina, isang dalagitang 16 na taong gulang pa lamang noon. At gaya ng kanyang lola, matalino siyang bata, mapagmahal, at may dugong katapangan gaya ng kanyang lola. Sa edad na 15 anyos, bihasa na siya sa mga karunungang lihim na turo ng kanyang lola at halos makumpleto na niya ang mga ito. Si Lina ang kaisa-isang apo na tagapagmana ng angking kaalaman ng kanyang lola. Masaya ako, apo, na halos nasa iyo na ang lahat ng kaalamang espiritual mula sa ating ninuno. Madaliin mo pa, apo, dahil ikaw na ang magiging sunod na tagabantay. Opo, lola. Gagawin ko po ang lahat sa lalong madaling panahon. Isang gabi, habang nagkakape si Aling Daria sa kanilang balkonahe, napansin niya ang isang kakaibang ibon na lumilipad. Paikot-ikot ito sa kanilang bahay. Malaki, itim ang balahibo at may mapupulang mata. Umuugong ang hangin at tila may bumubulong sa kanyang tenga. Dumating na naman siya, bulong ni Aling Daria habang mariing nakatitig sa dilim. Lina, isara mo ang mga bintana. Huwag kang lalabas, apo. Utos ng matanda. Hindi naman ito bago kay Lina. Tuwing kabilugan ng buwan, palaging ganito ang kilos ng kanyang lola. Pero ang gabi na iyon ay mas nakakatakot at kakaiba. Ang mga aso sa paligid ay tahol ng tahol. Ang mga manok ay parang balisa na tila meron silang nakikita. Makalipas ang ilang minuto, may kumatok sa kanilang pinto. Mahinang katok lang, 3 beses. Sinilip ni Lina sa bintana. May namataan siyang isang babae sa bungad ng pintuan. Basang-basa ang katawan na animoy naligo sa langis. Nakasuot ng itim na damit at nakayuko. Lola, may tao po sa labas. Parang nangangailangan ng tulong. Wika ni Lina. Huwag mong pagbuksan, Lina. Hindi tao yan. Sagot ng matanda sabay dampot ng buntot pagi at langis mula sa kanyang altar. Aswang yan, apo ko. Alam kong ikaw ang pakay niya. Gusto kang kunin. Nagtaka si Lina. Ako? Bakit naman ako? Ikaw ang huling apo ng mga tagabantay. May dugo kang pangontra sa dilim. Kaya gusto kaniyang kunin para tuluyang mawala ang hadlang sa kanilang kapangyarihan. Natulala at hindi agad nakapagsalita si Lina. Pagtingin niya sa labas, nawala na ang babaeng nakayuko. Ilang sandali lang ay bigla namang bumukas ang bintana na animoy puwersahang tinulak at pumasok sa loob ang malamig na hangin. Napasigaw si Aling Daria at nagbitaw ng mga orasyong Latin sa hangin subalit nahuli siya. Nakapasok ang aswang sa anyo ng isang mabangis na nilalang. Mahahaba ang kuko, mapupulang mata, at bibig na punong-puno ng nag-uusli ang mga pangil. Inorasyonan ng pampabagsak ni Aling Daria. Lumipad ito paikot-ikot sa kisame bago lumapag sa gitna ng sala. Agad namang tumayo ang aswang at pilit na lumapit sa dalagita.
Pero bago pa man ito makalapit kay Lina, humarang si Aling Daria, hawak ang krus at ang buntot pagi na may kargang mga dasal. "Hindi mo makukuha ang apo ko!" Sigaw ng matanda. Isang matinding sigawan at labanan ang nangyari sa loob ng bahay. Bago pa man makalapit kay Aling Daria ang halimaw, napigilan ito ni Lina. Nasilayan ng matanda ang bangis ng kapangyarihan ng kanyang apo gamit ang mga orasyong tinuro niya. Hindi siya makapaniwala. Sobrang lakas ng puwersa na kanyang nasilay mula sa apo. Tumalsik ang aswang palabas nang bugahan ito ni Lina ng orasyon. Lumabas ang kanyang tapang na nasa dugo na nila nang makitang nilalapitan ng aswang ang kanyang lola. Si Lina nga. Siya ang susunod na tagapagligtas. Ngunit ang aswang, kahit puno na ng latay ang katawan noon, patuloy pa rin na lumalaban. Talagang porsigido na mapatay ang maglola. Ngunit naglaban sila, pinaghahampas nila ng buntot pagi at inuorasyonan. Paikot-ikot ang aswang sa bawat pagtama ng buntot pagi sa katawan nito. Ngunit umuusok lang. Hanggang sa narinig sila ng mga kalapit bahay, kaya ang mga tao'y nagsilabasan. Sumugod sa bahay nila Aling Daria pagkat narinig nila ang boses ng maglola. "Boses ni Lina at Aling Daria! Halika kayong mga kasama! Puntahan natin sila!" Nagmadali ang mga taong nagtungo sa bahay nila Lina, hawak ang mga patalim gaya ng itak, buntot pagi, at kung ano-ano pang sandata kontra aswang. Naabutan nila si Aling Daria at si Lina na nakikipagbuno sa aswang. Agad silang tinulungan. Sabay-sabay nilang sinugod at pinaghahampas ng buntot pagi ang aswang. Ngunit hindi na nila ito naabutan. Bagaman natamaan, ay nakawala pa rin ito. Mabilis na lumipad ang nilalang palayo hanggang sa maglaho ito sa kanilang paningin. Naghanda ang mga tao dahil batid nilang anumang oras, sasalakay ulit ang aswang. Dahil sa hangad nila na mapigilan ang susunod na tagapagligtas na si Lina. Nang gabi na yon, hindi naman na sumalakay sa kanila ulit dahil may mga taong nakabantay. Kinabukasan, natagpuan ng mga tao ang katawan ng isang matanda sa gilid ng kagubatan. Isang matandang babae mula sa kabilang bayan. Matagal na itong umalis sa naturang lugar dahil sa mas pinili ang maging sakop ng kadiliman. Pinili niya ang maging aswang. Ang katawan ay punong-puno ng mga latay na tila nasunog, kaya nasisigurado sila ito ang aswang na kanilang naengkwentro kagabi. "Isa lamang itong alagad ng pinuno ng mga aswang. Maghanda tayo lagi. Baka ipaghihiganti nila itong kasamahan nilang ito." Kinagabihan, kinausap ng masinsina ni Aling Daria ang apo nitong si Lina. Inabot niya rito ang iba pang mga gamit sa pagiging albularyo. "Ngayon na ang tamang panahon, apo. Tanggapin mo ang mga ito. Ikaw na ang susunod. Nasilay ko ang tapang mo at kusang lumabas ang iyong taglay na kapangyarihan na dumadaloy sa iyong dugo. Ang mga ito, apo, ay mula pa sa ating ninuno. Ingatan mo ang mga bagay na iyan, pagkat iyan ang iyong magiging sandata laban sa mga kampon ng kadiliman. Maging matatag ka sa hamon. Alam kong hindi na ako magtatagal sa mundong ito." "Pero Lola..." "Sige na, apo.
Tanggapin mo ang lahat ng yan. Tinanggap ni Lena ang mga gamit gaya ng anting-anting na bato, librong itim, at mga orasyon na ibinulong sa kanyang ulo, tenga at mukha. Matapos noon, nakaramdam siya ng kakaibang lakas sa kanyang pangangatawan. Subalit ang kapalit, ang kanyang lola ay biglang nanghina. Mula noon, nakaupo na lang ito sa silyang kahoy. Sa sumunod na gabi, bigla na lang pumanaw ang kanyang lola. Hindi na gumising mula sa mahimbing na pagkakatulog nito. Ngunit sa kanyang pagkamatay, maaliwalas ang mukha nito. Matapos ang pagkamatay ni Aling Daria, si Lina ay naiwan sa lumang bahay at dahil sa lakas ng kanyang tinataglay na karunungan, lumipas ang panahon, hindi na muling bumalik at nanalasa ang mga aswang. Ang mga tao sa nayon ay lalo siyang iginalang. Ang iba'y tumutulong sa kanya sa paggagamot. At sa bawat pagkakataon, nadadagdagan ang lihim na kaalaman ni Lina. Hanggang sa lumakas pa siya ng lumakas. Isang araw, lumapit si Mang Sito, isang magsasaka sa kalapit barangay. Hawak ang kanyang anak na lalaking tila wala sa sarili. Lina, tulungan mo ako. Mula nang magsimula kaming magbungkal sa bagong bahagi ng aming taniman, nag-iba ang kilos ng anak ko. Lagi siyang tulala. Umiiyak tuwing gabi. Tapos kahapon lang, nakita ko siyang parang may kinakausap na wala. Wala kaming nakikita eh. Agad na sinamahan ni Lina ang pamilya ni Mang Sito papunta sa kanilang taniman ng saging. Habang papalapit sila sa lugar, biglang bumigat ang hangin. Nakaramdam kaagad si Lina ng matinding lamig kahit tirik na tirik ang araw. Tumuloy na kayo, Mang Sito. Ako na ang bahala rito. Utos ni Lina. Habang nililibot niya ang lugar, nararamdaman niya ang enerhiya sa ilalim ng lupa. Napansin niya, ang pinagtayuan ng bagong kubo ay dating puno ng mga halamang ligaw at may malaking bato na inalis nila Mang Sito. Bato ng duwende. Bulong niya sa kanyang sarili. At habang pinagmamasdan ang paligid, isang maliit na nilalang na may matandang mukha, pulang sombrero at nakasuot ng itim na barong ang lumitaw mula sa lilim ng sagingan. Akin ang lugar na ito. Pinagtabuyan ninyo ako. Ngayon kukunin ko rin ang akin. Bulalas ng duwende habang nanlilisik ang mga mata. Huwag mong idamay ang mga bata. Kung may galit ka, sa akin mo na lang sabihin. Makikinig ako sa'yo. Sagot ni Lina. Nanatili siyang mahinahon kahit na galit ang duwende. Nakiusap siya sa engkanto. Ang sabi niya, ibabalik ko ang bato mo. Ibabalik ang lupang bahay mo sa dati. Huwag mo lang kunin ang buhay ng isang inosente. Tumahimik ang duwende. Tinignan si Lina ng matagal bago ito sumagot. Kilala ko kung sino ka. Pero kung tunay kang tagabantay, patunayan mo. Iligtas mo ang bata sa ilalim ng sagingan sa pagsapit ng 12:00 ng gabi. Sige, gagawin ko yan. Alam ko naman eh. Umalis si Lina. Bumalik siya kinagabihan. At sa ilalim ng bilog na buwan ng 12:00, lumapit siya sa malaking ugat na nakausli sa lupa. Nagulat ang duwende sa ipinakita ni Lina. Dooy nakita niya ang batang lalaki, nakapikit, parang natutulog lang, na nasa loob ng kakaiba at mistikal na kuweba. Sa dasalangis at lakas ng loob, napalaya niya ang kaluluwa ng bata. Labis ang pasalamat at kaligayahan ng ama. Kinabukasan,
Binalik ni Mang Sito ang bato sa dati nitong pwesto. Pagkatapos ay inilipat nila ang kanilang kubo. Mula noon, walang sinumang muling nangahas bungkalin ang lugar. Makalipas ang ilang linggo matapos ang insidente, may dumating na mensahe kay Lina. Galing ito sa isang kapitana sa barangay Kamandungan na nasa ilalim ng bundok. Lina, isang batang lalaki ang nawawala matapos maglaro malapit sa kuweba ng Bulawan. Huling nakita siyang naglalakad papasok sa gubat. May matandang naniniwalang kinuha siya ng mga engkanto. Kami nangangailangan ng tulong mo, Lina. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Lina. Nagsama siya ng 2 kabataan mula sa sitio. Si Berto, isang matapang na binatilyo na gustong matutong maging albularyo. At si Iya, isang tahimik na dalagitang may galing sa pakiramdam, ulayaw ng hangin. Pagdating nila sa barangay Kamandungan, sinalubong sila ng mga magulang ng batang nawawala na nagngangalang Tantan. 7 taong gulang lamang ito, mahilig maglaro sa kakahuyan. May naririnig po kasi siyang boses, iyak ng ina. Sabi niya may tumatawag sa kanya gabi-gabi mula sa gubat. Akala namin larong bata lang. Huwag po kayong mag-alala, mga magulang ni Tantan. Gagawin po namin ang lahat ng makakaya. Maibalik lang sa inyo ang inyong anak. Ipagdadasal namin na maibabalik mo sa amin ang aming anak. Maraming salamat sa iyo. Sinamahan ng isang matandang mambubukid sina Lina papunta sa naturang kuweba. Pagdating doon, huminto siya at nagsindi ng kandila. Nararamdaman kong nandito ang bata. Pero hindi basta-basta papasok dyan ng walang basbas. Bulong pa ni Lina. Nagdasal siya. Pagpasok ng grupo sa kuweba, nakaramdam sila ng panlalamig. Ang loob ng kuweba, tila ibang mundo na hiwalay sa mundo ng mga tao. Sa pinakaloob nito, may isang makintab na lagusan. Ang hangin ay parang umaawit at ang lupa ay may mga aninong gumagalaw. Ayokong makialam sa inyo. Pero bakit may tao sa lugar namin? Isang boses na umaalingaw-ngaw. Ilang sandali pa, nagpakita ang isang nilalang, isang engkanto. Matangkad, maputi ang balat. May mata na katulad ng maliwanag na buwan. At ang tinig nito'y parang hangin. Kinuha ko ang bata dahil pakialamero. Umalis kayo. Wala kayong karapatan dito. Bata lang siya. Wala siyang alam. Sagot ni Lina. Lumapit ang engkanto sa mukha niya. Ang paglabag ay may kabayaran. Kapalit ng kalayaan niya, may kailangan sa inyo na mananatili. Napasulyap si Lina kay Berto na nagsabing, ako na lang, handa akong mananatili rito. Ngunit, tumutol si Lina. Hindi ako makakapayag. Magkasama tayong nagpunta rito. Magkasama rin tayong uuwi. Ngunit bigla na lang sumingit si Iya na tahimik lang buong oras. At nagsabing, hintay, may isa pang paraan. Anito. Bigla na lamang siyang lumuhod at inawit ang isang dasal na hindi niya alam kung saan niya natutunan. Ilang sandali pa, bigla na lang umilaw ang isang simbolo sa lupa. Ang engkanto ay napaatras at napatigil sa ginawa niya. Saan nito? Hindi ka ordinaryo. May dugo ka palang galing sa aming lahi. Kayo pala'y muling bumabalik.
Biglang lumuhod at napayuko ang engkanto sa kanila. At dagdag na sabi nito, "Dahil sa iyo, ibabalik namin ang bata. Ngunit mag-iingat kayo. Hindi lahat ng engkanto ay katulad ko na may puso. Ang susunod na darating ay mula sa ilalim ng lupa at siya'y masama." Biglang bumalik si Tantan, ang batang nawawalang tulog pa rin noon, pero ligtas na. Ang kuwebang lumiwanag ay unti-unting naglaho sa harap ng kanilang paningin. Matapos nun ay nagpaalam sila at umalis. Habang pauwi, natanong ni Lina si Iya, "Paano mo naman nalaman ang dasal na yun? Nagulat ako sa iyo ah." Hindi ko po alam, ate. Parang may boses sa loob ko po kasi eh. Parang galing sa lupa. Napatitig si Lina sa mga mata niya. Ang sabi nito, "Hindi lang pala ako ang tagabantay. Ikaw, Iya. Ikaw na rin ang susunod." Matagumpay na naibalik ng grupo ni Lina ang batang si Tantan na nawawala sa mga magulang nito. Kaya labis ang pasalamat ng mga tao sapagkat hindi sila makapaniwala na naibalik pa si Tantan. Dahil sa kanilang kagalingan, mas lalo silang naging tanyag hindi lang sa kanilang baryo, kundi pati na sa mga karatig. At yun na po ang kwento natin para sa gabing ito mga kaibigan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel na ito, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe para updated kayo sa mga bago nating i-upload. Sa mga gustong magpadala ng mga kwento nila, isend nyo po sa email natin na smcreepystories@gmail.com. Huwag nyo rin po kalimutan na mag-subscribe kayo sa ating main channel na Alex Aswang Stories at sa yung mahahaba ang kwento na Alex Aswang Marathon. Sapagkat kung magsisend kayo ng mga kababalaghan sa email natin, maaaring doon din po natin i-upload or dito. So nasa dalawa lang po, Alex Aswang Stories or sa Pinoy Creepy Files. Yun lamang po. Magandang gabi sa inyong lahat. God bless us all.